Okay, magandang araw class. Welcome to this video. So for this video, I will about to tackle yung ating instruction o yung guide for you para sa ating performance task 1 sa general mathematics. So ito yung ating performance task 1 na inyong gagawin sa subject na to. So, as you can see, these are the following concepts that we are about to explore throughout this entire entire quarter. So, itong mga topics na to, ito yung mga i-explore natin, pag-aaralan natin for this entire quarter. So, function, rational function, one-to-one, inverse function, exponential function, and lastly, yung logarithmic function. So, those are 6. Yan yung topics. So, dito sa performance task 1, ito po yung ating kailangan gawin. So, basahin ko lang yung instruction. So, your task is to conduct a research about these topics. So, lahat po yan ay gagawan nyo ng research. So, hindi po pipili lang ng isa o dalawa, hindi po ganon. Lahat po yan ay gagawan nyo ng research. And create a report that will be compiled using Microsoft Word and to be printed. Okay? So, sabi ko nga, as part of our subject, isa din ang ating objectives, yung maturuan kayo ng important ICT tools, skills about ICT tools, which is very beneficial naman sa inyo later on kapag dating nyo ng mga susunod na subject katulad ng practical research 1 and 2. Ganun din kapag dating nyo ng college, yung mga project nyo in college, it also requires na marunong kayo sa mga ICT tools na to, specifically yung tatlong MSOPs na madalas ginagamit sa college. Kasi ako, as my experience ko yon, yung Microsoft Word, Microsoft Excel, at saka Microsoft PowerPoint. So, sa trabaho, ganun din, nagagamit din yung tatlong yon, gamit na gamit, lalo na yung Microsoft Word at Microsoft Excel. Kapag naman ikaw, nandun ka na sa level na ikaw ay, mga supervisory level na, madalas nagpe-present ka na rin. Ginagamit mo na yung Microsoft PowerPoint. Yung mga proposal, mga reports, nagpe-present ka na rin. So, yung tatlong yun yung pinaka madalas gamitin sa college, sa trabaho, na importanteng matutunan nyo. So, as my survey nung nagkaklase, it tells na parang nasa 20% lang ang familiar. Familiar, hindi yung marunong na talaga, familiar sa Microsoft Word. So, very low percentage. So, maganda bago tayo maka-graduate ng ating senior high school, ay marunong na tayo dito sa tatlong tools na to. Para advantage nyo na yun, o plus factor nyo na yun, pag kayo ay nagpunta ng college at kapag kayo ay nagwo-work na. So, yan yung importante na dapat nating matutunan. So, next, proceed lang ako. Gagawan nyo nga balik tayo sa performance task. Gagawan nyo nga to ng research. Itong 6 na to. Lahat yan gagawin nyo. Tapos, i-compile nyo sa Microsoft Word. Meron akong in-upload sa Google Classroom. Paki-access na lang po yung beginner's guide in using Microsoft Word para sa mga hindi pa marunong gumamit ng Microsoft Word. It's a 15 to 20 minutes video na matututunan nyo kung paano gumamit ng Microsoft Word. Mabilis lang po yun, madali lang matutunan. So, and it is to be printed. Regarding naman sa printer, alam ko medyo mahal yung ating pagpiprint ng ating mga output. Parang may pag color 10 pesos, pag black and white 3 pesos na sa ngayon. So ito yung proposed solution ko sa inyo.
yung printer ko, may printer akong isa sa bahay, dadalhin ko sa school at ako na rin magi-sponsor ng ink. Pero, ang part nyo na lang, ito yung part nyo, kayo na lang sa papel. So, sasagutin nyo na yung papel. Kayo na ang bahala doon. Ako na bahala sa printer at saka sa ink. Pero sa papel, kayo na po yun. Ha? Para makatipid-tipid kayo kahit papano. At saka, ito rin po ang isang suggest ko naman sa papel, pwede kayong bumili dun sa mga King Home, DB Mall, nung mga papel na yung isang buong rim na 500 pieces yon, mabibili nyo lang siya for about 200 to 220 pesos, yung A4 size. Papatak na 50 cents lang isa. So, mas mura yung compare sa bumili kayo ng tingian. So, piso isa kasi pag tingian. Kaya, yun yung suggest ko sa inyo. Diskartehan nyo na lang. How do you, you do that? Contribute kayo, tapos bili kayo ng papel. So, next, ito naman yung guide on how we do a research for a specific function. Ito lang yung content na inaasahan ko. As much as possible, ito yung required na inaasahan kong lamanin ng inyong research. Kasi syempre, pag nag-research kayo, ang daming information, ano nyo lang siya, isalain natin. Tapos, ito lang yung pinaka-goal nating makuha muna as of now sa ating gagawing pagre-research. So, una, exponential function. Example lang to, exponential function. Unang paragraph, yung introduction about dun sa topic, yung exponential function. So, for example lang to So, ilagay nyo dito, ano ba yung exponential function? At ano yung mga important concept about sa exponential function. So, may formula, ilagay nyo yung formula, yung mga fundamentals formula, ilagay nyo doon, ilist down nyo doon, yung importanteng concepts, yung importanteng malaman natin about exponential function. Tapos, next paragraph and third paragraph, second and third. So, ito naman, i-indicate nyo naman dito, lalagay nyo naman dito, yung mga real-life application ng exponential function. So, saan ba natin to ina-apply yung exponential function? So, saan ba nating field of study o industry o saan ba nating area magagamit itong exponential function? Saan to ina-apply? Saan to pwede i-apply? O saan to ginagamit sa ngayon? Sa mga trabaho, sa mga real life situation, saan to ina-apply yung exponential function. So, ilagay natin yon sa second and third paragraph. Maglagay kayo kung at least 2 to 3 applications ng exponential function. Kung kaya nyo mas maglagay ng mas marami, mas maganda po. So, pero, pakisala nyo lang siya. So, kung ano lang yung pinaka-importante na kunin, yung tungkol dito sa real-life application ng exponential function. Okay? So, next, fourth paragraph conclusion. Dito, isa-summarize nyo lang yung inyong kinandak na research. Tapos, ano yung natutunan nyo, tapos ano yung reflection nyo, and how do you do that, and how do you apply that knowledge na nakuha nyo based on your research para naman ma-apply sa buhay nyo o sa field of specialization nyo o kaya field of expertise nyo. Kung kayo ay humanities, how do you apply that sa area ng humanities? Kung kayo ay ABM, how do you apply that sa area ng management and business? Kung kayo ay STEM, how do you apply that sa area nyo? Sa STEM, sa science, sa engineering, sa technology. So, how do you apply that concept doon sa inyong field of expertise? So, kung ano man yung field of expertise na nilulook forward mo, so, paano mo magagamit yan? How do you apply that? So, yun yung lalaminan ng inyong conclusion. So, reflection, yung natutunan yung knowledge, yung summary, lagay lang kayo summarize nyo lang, tapos lagay ng
reflection, natutunan, tapos paano mo i-apply ngayon yan sa sa iyong field or area of expertise. Next. So, isang reminder ko lang pala dito. Syempre, alam ko, some of you familiar sa pagsusearch, some of you familiar sa AI. Ito lang ang pakiusap ko. Please class, please, wag nyong iasa totally sa AI, sa pagsusearch lang, sa copy-paste lang, yung gawa nyo. Pakiusap, i-rephrase nyo o magkaroon kayo ng originality. Kayo mismo naggawa ng narrative nyo, yung paragraph nyo, yung essay nyo. Kayo mismo naggawa nun. Hindi pwedeng lahat totally kinopy-paste mo. I-rephrase nyo, matuto kayong mag-rephrase, magkaroon ng originality. Huwag iasa lang sa AI at saka sa copy-paste, ha? Kasi kayo sa bandang huli, kayo din ang talo, hindi kayo matututo pag nag-copy-paste lang kayo. So ang goal natin dito, hindi lang makapagpasa. Ang goal natin dito sa project na to or sa performance task natin ay kayo ay matuto. So yun yung number 1 goal natin. Pangalawa, makapagpasa kayo kasi yun yung resibo na natuto kayo, nakapagpasa kayo. Pero kung kinopy-paste nyo lang, kung in-AI nyo lang, wala talaga kayong matututunan dyan. Kahit anong gawin nyo, wala kayong matututunan dyan pag copy-paste lang ang ginawa. Okay? So kaya gawin ito for the purpose na una, ang goal natin matuto. Pangalawa ay makapag-produce tayo ng output. Para masasabi nyo na ito ay gawa ko, may originality ako sa gawa kong ito. At maitatabi nyo yan. Pag na-check ko yan, ibabalik ko sa inyo yan, maitatabi nyo yan. You will compile that as your portfolio ngayong senior high school. So, mababalik-balikan nyo siya na ito yung isang output na ginawa ko sa aking pag-aaral. So, next, performance task 1 format. Ito yung mga format natin. So, paki-screenshot na lang po. So, yan yung magiging guide natin na format on how do we edit o organize yung ating document dun sa Microsoft Word. Next, ito naman, yung ating front page o title page. So, baguhin ko ito. Gawin ko ng title page. Title page. So, title page, ano lang naman yan, yung front page, ito yung title natin. Then, you will have, dito, submitted by, tapos, name and section lang, submitted to, syempre sa akin, subject teacher. Name ko to subject teacher na lang lagay nyo. Dito naman, you don't have to worry, kasi magsasend naman ako ng file sa GC. Okay? So, yung file na yun mismo, ang babaguhin nyo na lang ay name and section. Wala na kayong problema dun. So, hindi nyo na problema tong front page na to. Gusto lang natin na consistent yung ipapasa natin na pare-pareho tayo ng title page. Hindi pa bago-bago. Okay? Then, lastly, ito siya. Ito yung magiging itsura niya pala. So, ito yung final na ginawa ko. Meron na akong document nito. Isasend ko na lang sa GC natin yung document nito. Tapos, dito nyo po siya ilalagay sa clear folder na color black. So, ilalagay nyo siya sa color black. Sorry, hindi ko na-indicate. So, clear folder color black. Okay, ilalagay nyo siya sa clear folder na color black. Okay? So, yan yung ating paglalagyan ng ating printed output. Okay? So, ito lang naman ang ating kailangan maintindihan tungkol sa performance task 1. Maybe some of you may question in mind. Please, yung GC natin, ang purpose nun is for you to communicate sa akin ng mas mabilis.
So, i-access nyo yun, utilize natin yung Messenger, FB Messenger, para makapag-communicate kayo sa akin. Mag-message lang, magtanong lang anytime. Wag lang siguro madaling araw. So siguro hanggang 9 or 10 PM pwede naman kayo mag-message sa akin. Pero wag lang madaling araw, ha. So kasi natutulog na ako nung mga panahon na yun. So yun lang naman, ang deadline pala, class, ay September 15. So September 15, so you have 2 weeks time to do your research and to print your output. Okay? So that's all for this video. So sa mga questions, kindly PM me sa mga question na kailangan malinawan kayo. Okay? Yun lamang po, and thank you, class.